Hi, this is Teacher Maria of the Q's Academy. Today, our topic is all about Geograpiyang Pantao, a human geography. If you are new to our channel, don't forget to like and subscribe the Q's Academy, lessons worth learning. Ang hiyograpiyang pantao ay sangay ng hiyograpiya na tumatalakay sa tao. Paano sila namumuhay, paano ginagamit ang likas na yaman, at paano nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Narito ang mga pangkat etnolinguistiko sa bansa. Mayroong Aita o Ita. Mayroon ding Igorot. Yes, tamang yung narinig. At mayroon ng tribo ng mga Evatan. At mayroon ding tribo ng mga Karaya. Yes, at tribo ng mga Manubo. At tribo ng mga Tibuli. Bakit nagkakaiba-iba ang mga pangkat? Or why do groups differ? Yes, ang pagkakaiba-iba ng pangkat etnolinguistiko ay dahil sa apat na dahilan: geografiya, kasaysayan, kultura at wika. Ang geografiya ay tungkol sa klima, anyong lupa at anyong tubig. At ang kasaysayan naman ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At ang kultura ay tungkol sa pagkain, pananamit at paniniwala. At ang pang-apat, ang paraan ng pagkikipag-usap or how people communicate. Ang pangkat etnolinguistiko ay may pangkat ng mamamayan na kumikilala sa iisang pamanang pinanggalingan na may sariling kultura at wika o lingwahe. Alam naman natin na ang bansang Pilipinas ay hinati sa tatlo: Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, tatalakay natin ang mga etnolinguistiko sa Luzon. Una, ang katangian ng Luzon ay maraming kabundukan, maraming kapatagan at may maraming karatig dagat at pinaghalong urban at rural na pamumuhay. Unang pangkat ay ang mga Tagalog. Mga lugar, Calabarzon, NCR at Central Luzon. Ang Tagalog ay ang batayang wika ng bansang Pilipinas at kilala sa Balagtasan at Kundiman. Ang pangalawa naman na pangkat sa Luzon ay ang Ilocano. Sila ay masinop at matipid. Sa pagkain naman, mayroon silang bagnet at pinakbit. Ang mga lugar na kasapi dito ay Ilocos Region at Cordillera. At ang pangatlo naman ay ang Kapampangan. Mga lugar